dumating kahapon, September 17. Kung matatandaan po ninyo mga pre, no, nabanggit ko po na September 10, September 17, October 1 may darating. Meet ko po yung mga dumating noong September 10. At ngayon mga pre, dumating po kahapon yung mga kababayan natin na September 17 na dumating. Bali ano po sila 15 na individual. Ngayon po, ihintayin po natin yun sa planta. Abangan po natin yung pagpasok nila. Right? Yes, 15 ba? Ang dami naman ba 15. Oh, 15. After 2 weeks niyan po, meron na po darating ng mga kababayan natin. Kaya ngayon pa lang mga pre ha, congrats na sa inyo mga pre. May masabihin ba? Congrats sa mga bagong dumating. Panibagong yugto ng buhay nila. O mga pre, congrats muli ha dun sa mga dumating nung kahapon. New chapter, new beginning mga pre. Yun. Bagong adventure, bagong memories ang ating bubuhin. Maganda pa yung panahon kasi mga pre, wala pang winter pero ngayon mga pre pa fall, tapos going winter na. May experience nila yung mga negative 50, 40. Yung dating nasa Pinas, nakikita nila yung yellow na dahon. Kung dati mga pre, nakikita nyo lang sa mga reels, sa mga Facebook, yung mga picture na mga fall, mga winter. Ngayon mga pre, ngayong taon may experience nyo yan. Kaya mag-ready na kayo mga makapal yung jacket. Kaya sa mga kapwa natin na aspiring butcher mga pre, nandyan pa dapat pre nandito po kayo dapat po kasama po kayo sa mga darating kasi deserve nyo po yan. Yung mga kapwa kong butcher dyan na wala pa rito sa Canada, na hindi pa nakakahapak, mga pre, i-grab nyo na yung oportunidad. Ngayon November mga pre, darating po yung employer natin. Huwag na po kayong magsaya ng panahon o oras, kasi ang dadalhin lang po ninyong requirements passport lang at saka resume for a while. Kung wala pang IELTS, okay lang po. Ang importante, ma-line up po kayo sa agency ngayong November. Once na na-line up po kayo, na-appoint na kayong agency, to follow na lang po yung IELTS nyo. Baka mahirap ang IELTS. Mahirap po ang IELTS kung hindi nyo paghahandaan, kung hindi po kayo magre-ready ng isasagot nyo. Tama ba? Tama ba? Pera. Walang pera, padiskarte, walang pamasahe, walang pang IELTS. Pre, diskarte mo na yan. Kasi lahat kami rito mga pre, pinagdaanan din namin yung mga ganyan na walang pera, walang pang IELTS, mahirap ang exam. Ngunit hindi kami hindi kami sumuko. Bakit kami hindi sumuko? Kasi may mga pamilya tayo mga pre. Kailangan nila tayo. Kailangan nila yung protekta natin. Kasi ito mga pre dahil nga experience ko bilang butcher sa atin, ang hirap mamuhay pre mga minimum wage lang. Ang hirap mabuhay ng saktuhan lang mga pre. Kaya yung pagod nyo dyan mga pre, deserve yung nandito kayo sa Canada. Nagigikayat po ako kasi totoo naman po gaya ko po dati masaya lang po akong 3 beses na makakain, okay na ako pwede pala na kahit pa paano may sumobra, diba? Huwag po kayong maniwala sa mga nagsasabing mahirap dito sa Canada. Mahirap lang po dito sa Canada kung kaway tamad, pero yung sipag po ninyong yan, pag dinala nyo po rito, paldo ang aabutin nyo rito kasi worth it po talaga. Dito po, the more na masipag ka, the more po na dollar. Kasi pagdating po ng after nyo mag-duty sa company, tulad po namin, after po ng duty namin ngayon, pwede po kayo mag-part-time sa labas. Kaya nga sinabi ko na the more na masipag, the more dollar. At saka hindi lang po ito mga pre oo nga sabi nila mga pre sabi nila katakot-takot yung mga tax dito. Mga pre, malaking pakinabang yung mga tax dito mga pre. Nagagamit namin. Bibigyan ko kayo ng sample mga pre yung mga child benefits. May nakukuha yung mga bata rito pre. Kahit pa paano, may suporta ang government. Sabi nila babayaran mo yung hospital. Walang bayad ang hospital dito mga pre. Nga binabayad mo sa tax, napapakinabangan naman mga pre. Bibigyan ko ng halimbawa mga pre nanganak po yung misis ko pre wala po kayong binayaran ni piso.
Yung kwarto, napakalinis. Parang private po talaga. Tapos dalawa po yung doktor na nag-aasikaso sa kanya. Kagandahan po, pag uwi namin, meron pa kayong bit-bit na diaper. Oh. Iaalin tulad ko lang po kasi nung na-experience ko rin po sa Pilipinas nung nanganak din po si Mrs. sa public. Matagal din po yung proseso. Tapos yung eskwela ng mga bata, wala silang project rito mga pre. Simula elementary hanggang high school ay libre po yung eskwelahan nila. At saka hindi persado yung mga bata mga pre. Walang project na pagkarami-rami. At saka isa pa mga pre, yung mga ibang kapwa natin, ang sabi nila, ang pangit daw dito sa Canada, trabahong kalabaw daw. Bayad dito, bayad daw doon, ang sabi nila. Pero tingnan mo sila mga pre, nananatili pa rin sila rito. Ayaw pa rin nilang umalis dito mga pre. Ayaw nilang bumalik sa bansa natin. Bakit? Kasi alam nila pre, alam nila na mas mahirap sa Pilipinas kaysa rito. Kasi dito pre, kahit na trabaho ng trabaho mga pre, worth it naman. Worth it naman yung pagod mga pre. Nabibili ang gusto, napupuntahan yung gusto, di ba? Lahat ng mga kailangan ng mga bata, nabibigay mo. Lalo na mga pre, lalo na kung halimbawa mga pre undergraduate ka o kaya school graduate ka lang. Napaka-limited mga pre yung oportunidad. Limited lang yung oportunidad mga pre. Hindi katulad dito mga pre, kinikilala nila yung mga skill. Kinikilala nila yung trabaho natin mga pre. Hindi masamak na mas malaki ang kita rito mga pre. Kaya tignan nyo mga pre, yung employer namin ay patuloy na kumukuha ng tao sa atin. Kasi nga po pre, hindi basta-basta kasi trabaho yung butcher mga pre. Talagang pisigalan ang trabaho ng butcher mga pre. Ano pa? Sige, yan na po muna ngayon. Ingat po tayo and God bless sa lahat. Papak. Okay.